We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe
shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen
sapagkat siya ay mabuti, siya ay karapat-dapat. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, mapalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Amen! Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, walang katulad. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Sa mga oras ng aking pagdarasal, para bang usang hingalak na uuhaw, sa umaagos na batis ng iyong pagmamahal, ako'y dako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangad, Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging maaasahan, di malilimot
pag-asa at kabutihan mong hatid. Aawitan ka, pupurihin ka, magpakailanman, Panginoong Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, oh Diyos. Oh, sambahin ka. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi nagmamaliw, O Diyos. Hallelujah. Awitin natin sa Kanya. Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas sa totoo. Oh, Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos, oh Diyos, oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, worship team, sa Power Worship. Glory to God. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi mo sa iyong katabi, mas maganda ka pa sa araw na to. Amen. Glory to God. So, nagpapatuloy po tayo sa ating theme for this month of April. It's all about the supernatural power of God. Sino po dito sa atin ay na-experience niya na yung supernatural power ni Lord? Ha? Ang supernatural power ng God ay experience. Hindi po yan theory, hindi po yan kaalaman, pero wala pong manifestation. Okay? So, pag-usapan po natin ngayon is the demonstration of the supernatural power of God. Okay? Basahin po natin itong ating key verse this day dito sa ating theme and topic about the supernatural power of God demonstration. In 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. NIV version. Sabi po diyan, and so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ in Him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Pagpalain po ni Lord ng pagbasa sa kanyang salita. Purihin ng Panginoon. Alam nyo, sabi po ni Paul dito sa ating binasa, hindi po raw siya impressive speaker. Hindi siya magaling. Okay? Hindi siya ganun kahusay magsalita.
yung kanya daw preaching ay hindi persuasive word of human wisdom. Hindi siya magaling magtalumpati, hindi siya po pwedeng politician. Okay? But yung kanya raw preaching ay demonstration ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ang kanyang preaching ay sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? But with a demonstration of the Spirit's power. So, ibig sabihin mga kapatid, ito pa lang si Apostol Pablo, pag siya po ay nagpipreach, may demonstration. Hindi lang po basta siya nagpipreach, hindi siya lang basta nagtuturo. Every time na si Apostol Pablo ay nagpipreach, siya ay speaker, hindi niya dinadala sa magaling na pananalita. Hindi po siya magaling na speaker. Hindi po siya eloquent speaker. Hindi siya impressive speaker. Maaaring yung kanyang mga word, hindi mo maipo-forward sa Facebook. Hindi mo ma-share. Dahil hindi siya ganun kagaling magsalita. Baka hindi siya kasali doon sa mga reels, sa mga video, na pag pinanood mo, ang husay. Diba? Pero sabi dito ni Apostol Pablo, yung preaching ko ay demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang may kapangyarihan lang naman ay yung mga taong may Espiritu ng Diyos. So, in other words, the Holy Spirit has power. Ang sekreto po raw ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon ay i-demonstrate yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? May demonstration. Sino po sa inyo nakakaatin ng mga networking na may demonstration? Di po ba? Kunyari, ang produkto ay sabon. Okay, may mga testimony yan. Ano nangyari nung gamitin mo yung sabon? Siyempre, yung mga model niyan, yung mga makikinis, mapuputi. Diba? Hindi ka naman pwedeng maging model ng sabon na ang itsura mo, yung skin mo ay puro bulutong at puro an-an, di ba? Kailangan merong demonstration. Nung ginamit mo to, before and after, di ba? Ganon din sa demonstration ng Espiritu ng Diyos. Ano ka noon nung wala pa yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? At ano ka na ngayon nung matanggap mo yung kapangyarihan ng Diyos? So, merong before and after. Kahit naman yung mga gumagaling, may mga cancer, ganito itsura noon. And then, yung mag-take na ganitong gamot, nag-take na ganitong herbal, ganito na itsura ngayon. Merong demonstration, may model. Hindi po ba? Bakit daw? Ano sikreto ni Pablo? Kasi ang Holy Spirit ay nagte-testify lamang dun sa preaching about Jesus Christ is being crucified. Ang focus ng preaching ni Paul ay Jesus crucified. Ang turo lagi ng kanyang preaching, yung nagawa ni Kristo, yung nagawa ng kanyang kamatayan sa krus at yung nagawa ng kanyang pagkabuhay na muli. Actually, yung supernatural power ng God ay na-display, nag-manifest after ng resurrection. Okay? Bumukas ang supernatural power ng God nung si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Kaya yung supernatural power ng God ay manifestation, produkto, okay, fruit ng resurrected power ni Jesus. Ano po nagawa ng resurrected power ni Jesus? Number 1, lahat ng pagdurusa ay nagkaroon na ng end. Pangalawa,
wala nang imposible sa Diyos. All things are possible with God. Pangatlo, yung victory ni Jesus is victory mo na rin. Okay? So yun yung tatlong nakuha natin nung sumampalataya tayo sa resurrected Christ. Nung naniwala tayo kay Kristo na nabuhay siyang muli. Amen po ba? So ang focus ng preaching doon ni Paul ay si Jesus Christ na na-crucified. Alam niyo mga kapatid, we can bring all sort of elegant sermon. Marami po kayong maririnig na mga magagandang sermon, very powerful sermon. Sa iba't ibang church, sa Facebook, sa YouTube. Okay, magkakaroon tayo ng maraming kaalaman. Di ba? Magkakaroon ka ng mga theories and all the quote of all sorts of people. Mga quote nila ay tinatandaan natin. Nagkakaroon tayo ng encouragement do sa mga quote ng mga batikang mga preacher. Pero pag lahat ng yan ay hindi nakaturo sa ginawa ni Jesus sa cross, boring ang Holy Spirit. Naboboard ng Holy Spirit pagka hindi nakasentro sa resurrected Christ yung preaching. Pagka hindi nakasentro sa nagawa ng cross at sa nagawa ng blood ni Jesus. Kasi ang power ng preaching ay nakasentro sa crucified Christ. Pag pinipreach na si Jesus Christ na napao sa cross, nabatay at muling nabuhay, doon nagte-testify ang Holy Spirit. Pero pag ang preaching hindi nakapokus sa ginawa ni Jesus sa cross, bored ng Holy Spirit. Pwedeng tumawa ang tao, pwedeng ang tao ay nagalingan, pero hindi nag-demonstrate ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Paglabas ng mga nakinig, ang natatandaan, yung magandang turo, hindi yung experience sa Panginoon. Hindi mo dapat sasabihin lang yung natutunan mo, kundi yung experience mo. Ang born again ay hindi intellectual knowledge, it is experience. Kaya ang buhay Kristiyano ay ang buhay na nararanasan day by day. Christian life is experience. Experience the power of God day by day. Lumalakad ka araw-araw sa supernatural. Lumalakad ka sa tubig na normal. Pero sa iba ay imposible. Pero sa'yo, sanay ka na sa supernatural. Sanay ka nang lumalakad sa tubig na nakatingin kay Jesus. Pero sa iba, imposibleng mangyari. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Pag nagsimula ang isang simbahan ay nakaturo lamang sa ginawa ni Jesus dun sa cross, ang Holy Spirit ay nagte-testify. At sinasabi ng Holy Spirit, diyan ako nakasentro. Kasi ang Holy Spirit, ang ginagawa niya ngayon ay ilagay sa isip at puso ng mga tao yung ginawa ni Jesus sa cross. Yun yung kanyang trabaho. Nandun kasi yung secret ng power. Kasi nung sabihin ni Jesus Christ, Father, into your hands, I command my spirit, nawasak na yung veil. Yung naghahadlang ng kapangyarihan ng Diyos para bumuhos, nasira na, napunit na. Dahil si Jesus Christ ay bumalik na. Namatay na para sa atin at nag-resurrect na siya. So bumukas na yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Dati ang nakakagawa lang ng himala si Jesus. Wala pang ibang tao na nakagawa. Kahit sino pang mga disipulo, hindi nagawa. Nung hindi pa si Jesus
nabubuhay na muli, hindi pa nakakagawa ng himala yung mga disciple, wala pang may kakayahan. Pero nung bumaba na yung Holy Spirit, ang sabi ni Lord sa Acts chapter 1, wait until the Holy Spirit comes on you. Maghintay muna kayo. Kasi huwag kayong magmi-ministry, huwag kayong mag-Great Commission, huwag kayong magpe-pray over nang wala pa sa inyo yung kapangyarihan ng Espiritu. Huwag kang magpapagamit, huwag kang hahayo, huwag kang magiging pastor, huwag kang magiging ministro nang wala kang Espiritu ng Diyos. Hintayin mo munang ikaw ay mabalutan. Ang sabi nga sa Tagalog, mabalutan. Di ba? Until na ikaw ay mabalutan ng Espiritu ng Diyos o mabaptize. Pag sinabing mabaptize, lubog. Hanggat hindi ka nalulubog sa Espiritu ng Diyos. Kasi dalawang klase yung lubog eh. Ano yung una? Lubog sa utang. Ay, hindi yung kasali. Lubog sa tubig. Pinapatawa ko kayo, ayaw naman tumawa eh. Ayun, tsaka kayo tumawa, no? Hindi na ako nagpapatawa. Diba? Ano yung una? Lubog sa utang. Lubog sa tubig. Pangalawa, lubog pero hindi lunod. Diba? Pangalawa, lubog sa Espiritu. Amen? Kailangan ikaw ay lubog sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Nung ako mga elementary at yung nung mga high school, pagka kunyari kailangan ng kulay ng medyas, kulay blue. Pag wala kang pambili, bibili ka ng jobos. Ano yung jobos? Yung nilulubog sa kulay. Di kulay blue na. Di ba? Pipili ka lang ng mga puting damit. Kunyari, ang uniform, kulay pula, bibili ka lang ng jobos na pula. Iahalo mo sa tubig. Ako lang ba ang gumagawa nun? Wala kang pambili. Ang gagawin mo, ilulubog mo yung kulay puti. Ibababad mo, ngayon kulay pula na yun. Hindi nga lang pantay-pantay. Di ba? Yun ang meaning ng baptism ng Holy Spirit. Ilulubog ka sa Spirit. Kasi kakapit sa'yo, pag lubog mo dun sa jobos, pag angat nun, yung kulay na nilagay mo, yun na magiging kulay ng damit mo. Meron pa bang ganun ngayon? Meron pa rin. Iba na yata tawag eh, no? Ano na tawag ngayon dun? Jobos pa rin? Hindi na kasi ako nagjo-jobos ngayon. Diba? Ganun ang baptism. Kung ano yung kulay, yun na yung magiging kulay nung damit. Kaya sabi ni Jesus, wag muna kayong aalis, wag kayong magmi-ministry, wag kayong kikilos hanggat hindi kayo nalulubog. At hindi kayo nadadamitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pag wala pa sa iyo yung Spirit ng God, wala ka pang power. Kaya sabi niya sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Amen? Ang Holy Spirit bumaba nung si Jesus Christ ay nabuhay na muli at bumalik na. Kaya sabi ni Lord, hindi ko kayo iiwanan na orphans. Merong papalit sa akin. At siya yung gift ng Father. Pagbaba niya, kailangan ko umalis para siya ay makababa. Pag alis ko, siya na ang magiging guide ninyo. Siya na yung may daladala na kapangyarihan. At yung magde-demonstrate ng kapangyarihan ng Diyos, yung mga taong nababaan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? So mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos nasa atin na yan. At ang qualified dyan, yung mga believer ni Jesus. Okay? So, God wants each one believer to live a life in the Spirit through the power of God's Spirit. Magagawa mo lamang ang mga supernatural things pag nasa iyo yung supernatural power. At ang supernatural power ay mapupunta lang sa iyo
pag ang Holy Spirit ay binabaan ka. Amen? At bababaan ka lang ng Holy Spirit pag hinintay mo na dumating sa iyo. Amen? Yan ay inaantay. Yan ay pinagtsatsagaan. Yan ay hinihintay. Nung time na yon, maraming believer, pero 120 lang ang nabaptize. Kasi sila lang yung nagtsaga doon sa upper room. Marami pang believer that time, nasa baba. Pero hindi sila nabaptize. They only believe, but not baptized. Wala silang power. Hindi porket believer ka na, may power ka na. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga kung may power. Taas mo yung kilikili mo. Hindi porket umaatin sa church, may power. Yung taong hinantay, nababaan siya ng Holy Spirit. Living supernaturally by baptism of the Holy Spirit. Kaya yung mga supernatural people, sila yung mga taong they are living by the Spirit of God. Supernatural power is the result of Christ's resurrection. Okay? So, sa baptism ng Holy Spirit, yan ang experience. Hindi po yan pinag-aaralan. Hindi porket natuto ka na ng patungkol sa baptism, mababaptize ka na. Yan ay experience. Amen po ba? Hindi porket nakabasa ka na about sa Holy Spirit, it's enough. Hindi porket natuto ka ng doktrina about the Holy Spirit, mababaptize ka na. Amen po ba? Hindi siya theology lang, hindi siya theory. Siya ay manifestation. Merong demonstration ang kapangyarihan ng Diyos. So, it is a demonstration of the supernatural power of God. Amen? Alam niyo sa Bible, pag si Jesus Christ po ay pinipreach, lagi pong merong, yung mga apostle, laging merong sign and wonders. Di ba? Alam niyo po na ako mga 20 years ago o 30 years ago, hindi po ako na-assign sa simbahan na may mga member na. Madalas po ako ay nagsisimula, nag-start ng simbahan. At ang experience ko ganito, hindi ka lang makakapag-reach ng mga tao, kasalita mo lang, mas maraming magaling sa iyo eh. Mas maraming magaling magpaliwanag sa Bible kaysa sa iyo. Pero one time, sabi ko sa isang tao, may sakit po kayo, no? May sakit kayo sa puso. Sabi niya, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng Spirit. At sabi ng Spirit, kung maniniwala kayo kay Jesus, pagagalingin niya kayo ngayon din. Papayagan niyo po ba akong i-share sa inyo si Jesus? Sige. Tapos gusto kong gumaling. Ang motive niya, gusto niyang gumaling. Pero nagkaroon ako ng entrance, ng door, i-share dahil may word of knowledge. Sabi ng Spirit sa akin, may malalang sakit sa puso. Sabihin mo sa kanya. Kung hindi ko sinabi sa kanya, may sakit ko sa puso, hindi ako papakinggan. Then, tumanggap siya. Pero habang tumatanggap siya, umiiyak na siya. Wala na doon sa kanyang sakit. Yung focus niya. Dahil sabi niya, lumuluwag yung pakiramdam ko. And then sabi ko, ngayon po, kung naniniwala ka, tanggapin si Jesus as Lord and Savior, kaya ka rin pagalingin. Nagpa-pray siya. Gumaling siya. Pero hindi ko pa alam. Next, kinabukasan bumalik ako. Sabi niya, hindi pa ako pastor. Sabi niya, pastor, gumaling ako. Kinuwento ko sa mga kapitbahay ko. Kinuwento ko sa mga anak ko. Nandito sila, makikinig din sila sa'yo. Doon ako nagsimulang magkaroon ng simbahan. Lahat ng mga tao pala doon may sakit. Pumila.
Sabi ko, mauulit ko pa kaya ito, kinakabahan ako. Ito, hindi na gumaling, close na kagad yung Bible study. Sabi ko, Lord, ginawa mo na minsan, ituloy-tuloy mo na. Mahirap to. Pagbalik ko kinabukasan, di mo gumaling to, babatuhin na ako ng mga to. Parang nagtatalo isip ko eh. Pinre-over ko, pumila. Tinawag yung mga kapitbahay, pumila. Lalo akong kinabahan. Pag ito, hindi mga gumaling. Patay. Diba? At ngayon, nagpa-pray, nag-iyakan. Tapos, babalik ako bukas. Kinakapagbalik ko, kinakabahan ako kung ano mangyayari. Pagbalik ko, nandun yung mga pinre-over ko. May 3 gumaling, may mga hindi gumaling. At least may 3. Sabi ko, grabe, kumagaling nga. Sabi ng mga tao nandun, naniniwala kasi kami dahil mas magagaling sa iyo yung mga pupuntang religion dito. Pero naramdaman namin, may maluwag sa amin. Diba? Para kaming nawala ng bigat. Yun. Ang pagpipreach, kailangan may demonstration. Kaya wag ka lang kayo share ng hindi nyo pinay-pray over. Yan ang natutunan ko. 2 beses po ako na-assign sa province, walang miyembro. Humingi lang ako ng, Lord, yung power mo kumilos. Kasi kung pag-share lang, mas magagaling yung ibang mga umiikot, mga nag-austo, mas magagaling sa Bible. Kaya sabi ni Apostle Pablo, hindi ako nagpipreach because I am the impressive speaker. But with the demonstration of God's power. Kasi hindi naman maniniwala sa'yo sa mas magaling pa nga iba sa'yo sa Bible eh. Kaya minsan yung pag ako mag-share, meron talaga, dinidebate ako. Minsan wala akong maisagot. Parang mas marunong pa sa akin, wala akong masabi. Sabi ko, ganito na lang po. Magaling po kayo. Ano po ang daladala niyong kapangyarihan ng Diyos ngayon? Throw mo yung rod mo. Kung magiging iahas, nandito lang, pero walang demonstration. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Sabi ni Moses, yung mga Egyptian, yung mga magician dyan, tinrow ni Moses yung kanyang ahas. Naging ahas. Sabi nun ni Pero, kaya din yan ng mga magician ko. Tinapon din yung rod. Naging ahas din. Showdown, di ba? Showdown ng power. 2 ahas na yun nandun. Anong ginawa ng ahas ni Moses? Yung tungkod niya. Kinain yung ahas ng mga magician. Sino mas powerful? Alam nyo, may mga taong hindi mo sila mapapaniwala pag walang nakita na totoo ang Diyos mo'y buhay. Ganito na lang, kaninong Diyos ang totoo? Kaninong Diyos ang buhay? Huwag na tayong magpagalingan sa debate. Alamin na lang natin ngayon kung sino ang totoong may buhay na Diyos. Amen ba? Kaya sabi ni Elijah, sige, tawagin nyo. Baka naman puyat yung Diyos nyo. Di ba? Kasi meron yung kalaban niya, propeta ni Baal. Di ba? Sabi ni Elijah, nakakaantok naman, tagal naman ang Diyos nyo. Lakasan nyo pa, baka napuyat. Di ba? Sabi sa Bible. O baka naman gutom. O baka nagpe-Facebook pa yung Diyos nyo. Sige na. Tawagan nyo, lakasan nyo, katok. Ba? Masabi ni Elijah, tapos na kayo, ako naman. Magpapaapoy ako galing sa langit. Kaninong Diyos ang totoo? Kung sino ang magde-demonstrate ng kapangyarihan, siya yung totoong Diyos. Kaya ngayon, pagalingan ng pananalita. Pagalingan ng alam. Pero walang kapangyarihan ng Diyos na bumababa. Di ba? May isa pang verse. Ano sabi sa Bible dito sa 1 Corinthians 4:20? New Living Translation. Ano sabi dyan? For the king, pakibasa nyo, sabay-sabay, 1, 2, 3. Kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's. Isa pa.
For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's. One more time, last. For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's power. Hindi lang yan puro daldal. Hindi lang sa dami ng alam. For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's power. Kanino bang Diyos ang totoo? Kaninong Diyos ang buhay? Yung pinupuntahan ba nating Diyos dito sa simbahan na ito ay buhay? May ginagawa ba siya? Miracle worker ba siya sa buhay natin? Ano ang nagawa ng Diyos natin sa buhay natin? May ginawa na ba sa iyo ang Diyos? Kasi kung wala pang ginagawa ang Diyos sa iyo, paano ka magkukwento sa iba? Sasabihin ng mga kinukwento mo, asa ng proof? Pakita mo sa buhay mo na ang Diyos mo'y buhay. I-demonstrate mo nga. Tapon mo yung rod mo. Ano meron ka? Throw down. Amen? Ano meron ka? Sige nga, itapon mo. Kung buhay ang Diyos mo, may gagawin ba siya sa sitwasyon mo? May gagawin ba siya sa problema mo? May gagawin ba siya sa iyo sa imposible na sitwasyon mo? May ginagawa ba yung Diyos mo? Buhay ba siya? Intindihan niyo po ba ako? Kaya minsan, inaalaw nila ni Lord, nakikita ng mga kapitbahay mo, ang dami mong problema. Ang dami mong pinagdadaanan. Tinro mo yung rod mo. Ito yung rod ko. Bahala si Lord kumilos dyan. Amen? Amen po ba? Kasi minsan, hindi tayo nagiging testimony pag walang showdown. Amen ba? Ito yung showdown. Kailangan may showdown para yung miracle, yung supernatural, lumabas. Kasi doon lumalabas yun. Alam nyo, dati hinabol ako ng aso. Pag hinabol ka ng aso pala, nagiging runner ka. Alam nyo, yung taas nung pader, natalon ko pala yun. Na-realize ko lang, nung nakababa na ako, ang taas pala natalon ko dahil sa takot. Di ba? Lumabas yung power. Amen po ba? Minsan sa mga ganong sitwasyon, doon lumalabas yung power ni Lord. Yung mga showdown experience. Nalalabas ang Diyos mo'y buhay. Amen? Sabi mo sa iyong katabi mo, ang Diyos mo'y buhay. Hindi siya patay. Amen? Ano yung kanta natin dati nun? Ako'y buhay, hindi patay, namimilipit. Uy! Di ba? May ganun kanta nun eh. Ako'y buhay, hindi patay, namimilipit. Uy! Nakakanta nun. Di ba? Glory to God. May demonstration. When you preach the gospel, i-demonstrate mo yung kapangyarihan ng Diyos. Bigyan ko kayo ng tip. Pag meron kayo sinesharan, ipe-pray over nyo. Pag binigyan ka ni Lord ng word of knowledge, may problema ka, may sakit ka, may pinagdadaanan ka ta, halika, pag-pray natin kay Lord. Kasi sa pagpipreach ng Jesus Christ is crucified, may dumalabas na power. Pag pinipreach mo na si Jesus Christ ay napako at namatay para sa iyo, may lumalabas na power sa Holy Spirit. Si Jesus Christ, alam niyo mga kapatid, kita niyo puro siya pray over na may sakit, yung mga bumubuhay siya ng patay. Yun ang kinukwento sa Bible, hindi lang yung preaching niya. Wala nga sa Bible yung preaching niya eh. Ang nasa Bible, yung pagkatapos ng preaching niya, yung mga nakakakaroon ng miracle. Kasi pag pinipreach mo yung word, may power. Kailangan i-activate mo. Kaya sabi ni Lord sa mga gumaling, sino yung humipo sa akin? Sabi niya, sino humipo? Sabi ng babae, ako po.
12 years na po akong dinudugo. Sino dito yung 12 years na nire-regla? Walang tigil. Sorry wala ko ibang word. Sabi niya, ako po. Sabi ni Lord, pinagaling ka ng faith mo. May lumabas na power sa akin. Hindi niya pinray over yun. Hindi nga niya kilala. Hindi nga niya alam ang problema eh. Ang ginawa lang ng babae, humawak lang sa laylayan eh. Diba? Nandiyan ba kayo? Lumabas yung supernatural power. Kasi inactivate niya yung faith niya. Amen ba? Sa Bible, paborito ni Lord yung mga showdown. Yung paano dinideliver yung mga demon possessed. Alam niyo kung isusulat lahat ang ginawa ni Lord, puro mga highlights na lang yun. Di ba? Nanood na ba kayo ng mga highlights, yung mga NBA highlights? May highlights ako nun eh. Yung mga ginagawa ko. Wala lang nasushoot pero may highlights. Di ba? Pag nag-highlights, mga walang 1 minuto yan. Pero yung laro, 2 hanggang 3 oras yan. Pero yung na-highlights dyan, yung mga summarize na lang ng mga ginawa ni Lord. Para tuloy ako naglalaro, yung ginawa ni Lord. Pero hindi na yun lahat. Kasi kung lahat ng ginawa ni Jesus sa earth, ang kapal ng Bible. Di ba? Kapal ng Bible. Hindi na nga siguro sinabi doon, yung mga may sipon, gumaling, wala na doon eh. Yung mga masasakit ng ngipin, tinanggal ni Lord yung mga ngipin, wala na, di ba? Yung mga nagtatae, wala na doon. Mga highlights lang. Huwag yung tignan yung katabi nyo. Hindi naman mukhang nagtatae yan, ano? Ha? Wala na doon yung hindi makatulog, wala na doon. Hindi na kinuwento doon. Ang mga kinuwento doon, yung mga patay na nabuhay, yung leprosy, mga highlights na lang. Hindi na kinuwento doon yung mga maliliit na na mga showdown. Sa ministry ni Lord, dinemonstrate niya yung kapangyarihan ng Ama. Kaya sabi ni Jesus, pag nakita niyo yung, gusto niyo makita yung Ama, ako na yon kasi nire-represent ko siya. Kasi yung kapangyarihan ng Ama, dinedemonstrate ko. Ano niyo ako? Dinedemonstrate ko. Kaya nung makita yung Ama, gusto niyo makilala ang God the Father? Nakilala niyo na, andito na ako. Kasi yung ginagawa ng Ama, dinedemonstrate ko. Kasi yung power niya, nasa akin. Intindihan niyo po ba ako? Amen po ba? Siya yung exact representation ng God the Father. Kaya ang tawag kay Jesus, Son of God. Pag sinabing Son of God, kung ano meron yung tatay, nandun din sa anak. Siya yung representative ng kapangyarihan ng Ama nung nasa lupa siya. Yung ginagawa ng Ama, na kay Jesus. Amen? At naselyuhan yon dun sa ginawa niya sa cross of Calvary. Hindi po ba tayo? Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Amen po ba? If we don't walk in the Spirit, we will not walk in the supernatural power of God. Kaya sabi ni Jesus, mas lalo kayong maggagawa ng supernatural power pag wala na ako. Kasi nasa inyo niya yung Espiritu ng Diyos, yung regalo ng Ama. Siya na yung mag-guide sa inyo. Kailangan niya lang ng co-laborers. Magiging kamanggagawa kayo ng Holy Spirit. Kayo ang katawan, siya yung power. Kailangan niya lang ng instrumento, yung lalagyan ng kapangyarihan. Amen? You will receive power. Bukas lang dapat ang ulo mo. Bukas dapat yung tansan, ano tawag doon? Yung nasa tuktok, kailangan bukas para mabuhusan ka. Huwag kang laging close-minded. Kaya yung hindi napupuspos ng Holy Spirit, yung hindi naniniwala, close-minded. Yung mga walang believe. Kaya nung bumuhos, hindi mo kasi binuksan, tumapon lang. Amen ba? Kailangan open ang heart mo sa Holy Spirit para pag bumuhos, mapuno ka.
Kailangan ni Lord ng magde-demonstrate. Sino magde-demonstrate? Yung makakatanggap ng kapangyarihan from above. Yung mababalutan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Unawaan niyo po ba? Amen? Pag hindi ka lumalakad sa Spirit, hindi ka lalakad sa supernatural. Never. Pag hindi sumasayo ang Espiritu ng Diyos, hindi sasayo ang supernatural power. Yun lang merong Espiritu ng Diyos ang lalakad sa kapangyarihan ng Diyos. Nabubuhay tayo, let your light shine before men. Ang ibig sabihin nun, i-display mo yung kapangyarihan ng Diyos, i-demonstrate mo yung kapangyarihan ng Diyos, ipakita mo, magliwanag ka. Hindi ako nagagalit, ha? Medyo nalalakas lang yung boses. Pakita mo yung power ni Lord sa buhay mo. Ang Diyos mo ay buhay. Yung may katabi mo, ganyan ba itsura ng mga ang Diyos ay buhay? Ha? Buhay ba Diyos natin? Hindi patay? Ako'y buhay, hindi patay, namimilipit. Uy, di ba? Pag lumalakad ka sa Espiritu ng Diyos, hindi ka tatakbo ng pagod. Hindi ka maglalakad ng hirap. Amen? Magro-rule ka sa kasalanan, magre-reign ka sa poverty. Yung poverty, tatapakan mo, hindi na sa taas mo. Ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi makakapasok sa pamilya mo, sa buhay mo, tatalbog lang siya. When I see the blood, I will pass over. Lalagpasan ka lahat ng mga pagdurusa, lalagpas lahat sa iyo ang lahat ng suffering, lalagpas lahat sa iyo ang mga sumpa. Iiwas sa iyo. Amen po ba? Iiwasan ka. Dahil nila matatagalan yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen? Ang kapahamakan ay iiwas sa iyo. Because the power of God is in you. Amen? Nandiyan po ba tayo? Hallelujah. Glory to God. We have to function in the supernatural power of God by being filled by the Holy Spirit. Burihin ang Panginoon. Kailangan ma-realize natin, pwede ba yung worship team? Ma-realize natin, we need God's supernatural power. Alam niyo mga kapatid, Christianity is a religion of the supernatural. Ano ibig sabihin ng religion? Religion ay hindi mo kailangan para ma-save ka. Ang ibig sabihin ng religion ay work. Gawa. Kilos. Ang kilos ng simbahan, dapat ang kilos ngayon natin ay supernatural. Ang mga natural, nagtatrabaho ka, nagpapakapagod ka, may hard work ka. Natural, naasenso ka kasi hard worker ka eh. Natural yun. Pero, ang supernatural, may kapangyarihan ng Diyos, hindi naman siya hard worker, pero binibless siya ni Lord. Di ba? Hindi siya halos nakakasakit, kapupuyat, pero siya healthy. Hindi siya by might. Amen? Hard work without God's Spirit, without God's favor is hard labor. Yung hard worker ka, natural, maraming yumayaman sa pagiging hard worker, pero maaga rin namamatay. Minsan yung pagiging hard work niya, sa inabot niyang sakit, kulang pa din. Kasi, by might. Kaya sabi ni Lord, wala sa talino, wala sa lakas, wala sa kapangyarihan, bagkos, nasa Espiritu ng Diyos yan. Amen? Ang Diyos mo ba'y buhay? Kumikilos ba siya? Supernatural? O sa natural lang tayo naniniwala? Siyempre, pastor, kailangan maging hard work kasi may mga pangarap ako. Oh, pwede mo naman maabot yung pangarap mo. Sa natural na bagay, mag-aral ka mabuti.
sinabi mo kayo mag-aral mabuti. Pero, kitang-kita yung hirap mo sa nakuha mo. Ang kailangan mo, favor. Amen? Ang kailangan mo, pabor ng Diyos. Ang kailangan mo, Spirit of God. Nandun yung power. Amen po ba? Ako po ay high school graduate lang. Second year college lang naabot ko. Pero pag nakikita-kita kami ng mga classmate ko nung high school, yung hirap ng buhay nila, sabi nila, kami nakatapos. But parang mas maganda pa yung buhay mo. Parang hindi ka namin nakikitang nahirapan. Sabi ko, pito ako mahirapan. Nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Hindi ako nabubuhay sa natural. Nabubuhay ako sa supernatural provision. Pag kami nagpa-check up, nagtataka sila, ang taba-taba mo, wala kang sakit. Mas sila na may masil-masil. Ang daming sakit. Supernatural. Amen ba? May kausa po ba ako? Buhay ba ang Diyos natin? Ang Diyos ba ng Rizalto ay buhay? Ang Diyos ba ng Central ay buhay? Ang Diyos ba ng Joshua generation ay buhay? Demonstrate. Ibato mo yung tungkod mo. Labas yung baraha. Ibato mo. Ano mangyayari pag binato mo? Yung hindi mo mabitaw-bitawan. Amen? Our God is alive. Kung hindi rin pala buhay ang Diyos na pinupuntahan natin dito, ba't pa tayo pumupunta dito? Di wala rin, natural lang din pala buhay natin. Kailangan kumain ng ng matindi para umasenso. Hindi mo lang kailangan ng hard work. Kailangan mo lang din ng favor. Not by might, nor by your power, but the Spirit of God. Amen? Ang iisipin ng iba, ay imposible yan. Doon na malalaman, doon ang ikilos, doon na yung showdown. Pag yung mga tao, hindi kami naniniwala na hindi mangyayari yan. Imposible yan. Doon na yung showdown. Amen? Doon na ipapakita ng Diyos, eto na. Papakita ko na buhay ako sa buhay mo. Buhay ako sa sitwasyon mo. Amen po ba? Minsan kaya nagkakagulo-gulo buhay natin, ginagamit natin yung utak natin, yung idea natin, ganito yung paraan, ganito yung paraan. Sumunod ka sa Espiritu ng Diyos. Let the Holy Spirit guide you. Sumunod ka lang, di ka mapapa. Kaya nga yung agila, pag umangat yan, hindi yan pagod. Kasi kung nasa ng hangin, sasabay lang siya. Di ba? Fly and free. Nakataas lang. Ganon-ganon lang siya. Nakita ba kayo na agilang gumaganon? Wala, maya lang yun. Yung agila, pag umangat na sa taas, nagpo-flow na lang sa hangin. Amen? Hindi siya pagod. Hindi siya hirap. Kasi may direction na siya. Naka-Google Map na siya. Naka-Waze na siya. Ang gagawin niya na lang, nakataas yung pakpak. They walk and not grow weary. They run and not grow tired. Kung nakakapagod ang buhay Kristiyano, baka wala ka sa spirit. You are operating in the flesh. Kasi baka ikaw ang tumatrabaho, hindi miracle worker ang tumatrabaho. Amen? Na-stress nga yung nanay ni Jesus. Saan tayo kukuha ng alak? Yung kinanta natin kanina. Wala nang alak. Sabi nung ni Jesus, wag mo ko pangunahan. Alam ko ginagawa ko. Ba't ka nai-stress? Sabi mo kasi ako, ba't ka nai-stress? Alam ni Lord ang gagawin niya. Amen? Sabi ni Mary, anak, wala nang alak.
Sabi niya, babae, wag mo akong pangunahan. Alam ko ginagawa ko. Nandito ako. Huwag ka ma-stress, nandito ako. Ang unang-unang himala, they turned water into wine. Ang natural, yung unang alak, ang unang pinamimigay. Kaya masarap. Yung nahuhuli, yun yung hindi na quality na alak. Kasi lasing na sila, hindi nila mararanas, hindi nila malalasahan. Pero, sabi ng mga manginginom, kakaiba to. Sa natural, yung alak na unang sineserve, masarap. Sa handaan, natural yun. Pero, yung alak na sineserve, sa huli, wala nang lasa. Are you with me po? Nandiyan po kayo? Amen po ba? Pero sabi nila, bakit yung alak na to, kakaiba? Ang sarap. Supernatural to. Sino gumawa nito? Kaya sabi ni Lord sa kanyang nanay, wag mo ako pangunahan, alam ko yung mas makakabuti. May timing ako. Amen? Pag ginawa ko na yung masarap na alak, mas malalasahan nila. Ang sabi ng mga nagiinom, bakit mas masarap yung huli? Supernatural. Amen ba? Dahil si Lord ay a supernatural working God. Gusto niya laging may showdown. Amen? Gusto niya laging merong ipapakita. Kaya inaalaw niyan, maubusan ka, mawalan ka, dumating ka sa ganitong sitwasyon. Bakit? Gusto ni Lord, ipakita yung kapangyarihan niya. Ipakita yung supernatural power niya. Kaya pag dumarating ka sa sitwasyon na para kang si Mary, Lord, wala na. Huwag mo pangunahan si Lord. May supernatural things that will happen. Ang sabi ni Lord sa mga taong nagwo-worry, huwag mo akong pangunahan. Sagot kita. Amen ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag mong pangunahan. Huwag tayong masyadong matalino. Sabi ni Pablo, hindi ako nagpe-preach sa katalinuhan ng tao, magaling magtalumpate, magaling magpaliwanag. Hindi ako magaling. But I demonstrate the power of God. Are you with me? Amen po ba? Starting today, demonstrate the power of God. Amen po ba? Wag lang tayo puro salita. Pakita natin na ang Diyos ay buhay. Amen? Demonstrate that Jesus is alive at kumikilos siya ngayon. Ang trabaho ng Holy Spirit ay ipakita sa mga tao, tinetestify niya, si Jesus ay nabuhay na muli. Si Jesus ay napako at muling nabuhay. Wala nang imposible sa mga nananampalataya kay Jesus. All things are possible. Amen po ba? Ngayong hapon, bago tayo magtapos, may ililehans ka. Sabihin mo sa Espiritu ni Lord, sa manalangin ka, sino yung ililehans ko na dedeklarahan ko ng supernatural power of God. Amen? Bago tayo magtapos, demonstrate it. Demonstrate it. Kailangan pakawalan mo yung rod sa buhay mo para may gawin si Lord dun sa rod na yan. Amen? It's showtime. Ipanahon na para ipakita ang Joshua generation ay may buhay na Diyos.
Amen po ba? Hindi lang tayo magaling magturo, hindi lang tayo puro preaching, hindi lang tayo puro giving. We will demonstrate the supernatural power of God. Amen? At ang tao magugulat, simpleng tao ka lang naman, ba't nagagawa mo yun? Because the Spirit of God is in you. You are clothed power from on high. Mga kapatid, huwag ka magsanay maging magaling magsalita. Hindi makukuha pagiging eloquent speaker. Ang galing magpaliwanag pero wala namang power. Sino lalaban para makipagdebate? Huwag kang maging magaling makipagdebate. Hindi. Ang kingdom of God is not of pure talking, lot of talking, but of power. Ang kaya ng Diyos, puro hindi pagalingan magsalita. Ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan. I-display mo. Si Jesus Christ nga, ang daming tumutokso. O, kung totoo kang Kristo, bumaba ka dyan, ligtas mo rin kami. Ba't ayaw mo magsalita? Hindi ko na kailangan i-prove, sabi ni Lord. Ipoprove ko pa ba na ako ang Lord of Lord? Ginawa ko na lahat yung himala. Wala na akong kailangan sabihin. Alam niyo, yung taong hindi masalita, may mga ginawa. Pero yung mga masalita, walang demonstration. For the kingdom of God is not just a lot of talk, but of God's power. Hindi na puro salita. Minsan may mga tao sa bahay mo, sa pamilya mo, gusto mo dala kay Lord. Huwag ka puro salita. Pakita mo sa buhay mo na ang Diyos mo binago ka. Kasi kung puro ka rebuke, puro ka salita, hindi na yan magbabago. Pakita mo na ang Diyos ay nasa iyo. Ang Espiritu ng Diyos naninirahan sa iyo. Yung makikita kanila, hindi na to siya. Diyos niya na ito. Ang Diyos nito, buhay. Amen? Hindi nakukuha sa puro rebuke at puro salita. Puro tayo correct. Arise and shine. Pakita mo na ang Diyos mo ay buhay. Nagmamanifest sa'yo. It's not an argument ang kailangan. Huwag kang ikipagtalo. I-demonstrate mo. Amen? Si Moses, sabi niya, ito yung aking tungkod. Pag wala nang usap-usapan, sige, yung tungkod mo. Bagsak mo. Showtime. Kung sino yung Diyos mo, pakilala mo sa ginagawa niya sa'yo. Amen? Amen po ba? Sabi mo ulit sa'yo katabi, sa likod, sa harap, it's showtime that God is in you. Demonstrate it. Activate it. Hindi ka po, pag bumili ka ng cellphone, kung hindi ka naman marunong gumagbukas ng laptop, anything na hindi mo alam buksan, hindi mo ina-activate, hindi mo ma-enjoy. Marami mga Kristiyano, hindi activated yung power ni Lord kasi hindi inoon. Hindi nilalakaran. It's time to show who is your God. Kaninong Diyos ang buhay? Huwag na tayo magtalo. Pakitaan mo na lang. Pakitaan na lang kung kaninong Diyos ang kumikilos. Huwag na tayong puro salitaan. Demonstrate. Who is your God? Sasabihin ng mga tao, sino yung Diyos nito? Grabe. Sasama ako dito. Sabi ni Lot, nakita niya si Abraham blessed. Sumama siya kay Abraham. May Diyos to, may sikreto to. Kaya didikit ako dito. Kaya pagyaman ni Abraham, kasama rin siya. Dumikit siya. Kasi sabi ni Lot, may Diyos to. Buhay ang Diyos nito. Amen po ba? Sabi mo sa iyo katabi, buhay ang Diyos nito. Kaya may ginagawa ang Diyos dito. Amen ba? Ano sabi? Naniwala siya, buhay ang Diyos niya? Sabi niya, buhay ang Diyos nito. Grabe, payaman ng payaman. Kung hindi Diyos ang kumikilos dito, hindi ganito buhay nito. Mga kapatid, i-demonstrate natin.
Ang Diyos natin ay buhay. Hindi ka puro kwento, hindi ka puro salita. Pakita mo na yung Diyos na pinupuntahan mo, Diyos na kumikilos, may ginagawa. He turned the water into wine. Amen? Yung 5,000 tao, pinakain ng 5 tinapay at 2 isda. God is alive. Huwag tayong umakto na parang, hindi naman buhay ang Diyos mo. Parang nabubuhay tayo, natural. Ano pa pinagkaiba natin sa ibang religion? We live in the natural. Kaya nga may Diyos. Kasi gusto ni Lord ipakita sa'yo, buhay ako. Kailangan mag-manifest. Huwag lang tayo puro pakiramdam, puro salita. The kingdom of God is not a lot of talk. Puro preaching, walang dating, walang demonstration. Diba? Puro theory, puro theology. Walang problema sa theology, sa doktrina. May pag-aaral niyan, hindi kasalanan niyan. Pero kung puro tayo doctrine, theology, wala namang demonstration, asan ang Diyos doon? Kasi ang Diyos ay nandun sa demonstration kung sino siya. Kaya pag nagbasa ka ng Matthew, Mark, Luke dyan, puro demonstration. Ito ang Ama. Ito, dinemonstrate ko. Si Jesus hindi puro salita. Tingnan nyo, basahin yung Bible. Puro himala. Puro pagpapagaling. Bumubuhay ng patay. Yung tubig, ginawang alak. Dinemonstrate niya kung sino ang Diyos Ama. Amen? Ready na po ba tayong i-demonstrate? Sino ang Diyos mo? Ang Diyos mo ba ay buhay at kumikilos? So, yung supernatural, natural sa'yo. Yung paglakad sa tubig, hindi himala kay Jesus, natural niya yun. Kay Pedro, hindi natural. Supernatural sa kanya. Kaya may paglalaban ng doubt and fear. Amen po ba? Starting today, i-demonstrate mo yung power ni Lord. Not by might, nor by your power, but by my Spirit, says the Lord. Hintayin mo na ikaw ay balutan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let all stand. Hallelujah. Lift your hands. Receive the supernatural power of God. Shara-bara-bara-ba, shanda-ra-ba, shanda. Starting today, you will display, you will demonstrate God's supernatural power. Receive. Receive. Ask. Believe. Lord, we ask you, let the manifestation of supernatural power be upon us. Shara-bara-bara-ba-shan, dara-bara-ba-shan. Receive the supernatural power of God. Let the supernatural power of God be demonstrated in your life right now. Receive it. Receive it. Kahit sa mga nanonood sa online, you will receive the supernatural power of God. Sa iyong pinapanood, sa iyong tinitignan, Facebook man yan, YouTube, let the supernatural power of God manifest in your life. Receive. A blessed morning everyone. Ako po si Mary Ann Basia ng Iloilo, Visayas. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay. At isang malaking pagkakataon po ito sa akin na mabigyan ng kapurihan ang Panginoon sa araw na ito dahil ito po ang araw ng aking kapanganakan. Yes, opo, March 3. Glory to God. Dati po ay takot ako mawala ng trabaho. Wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang, especially sa mga bayarin. Hindi pala enough na kilala lang natin ang Panginoon, bagkus kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. At natutunan ko na maging fully dependent sa Panginoon at hindi sa aking sarili. Noong nagdesisyon po ako na mag-commit sa gawain ng simbahan,
at mag-conduct ng cell group sa tinatrabahuan ko, ay natest po ang aking faith sa Kanya. I still fondly remember my late mother nung nagkaroon po siya ng glaucoma sa mata at kailangan ng malaking halaga sa operation dahil nagsasuffer po siya sa pain. Dobling kayod po ang ginawa ko para makaipon sa operation niya. Maliban sa work ko, pumasok po ako sa mga networking company, online business ng mga beauty products at mga herbal soaps. Madaling araw na ang tulog ko dahil sa mga inquiries at ilang hours lang ang tulog dahil maaga din ang meetups ko sa mga customers. Kahit ganun po ang ginawa ko, hindi ko talaga kaya na makaipon sa halaga ng hiningi ng doktor. Dahil sobrang laki po ng kulang sa naipon ko, doon po ako nag-decide na magtiwala sa Panginoon. Ang ginawa ko po ay pinag-first fruit ko po ang naipon ko dahil naniniwala ako na may gagawin ang Panginoon at hindi niya ako pababayaan. Alam niyo po ba, after ko maibigay ang first fruit ko, tumawag po ang kuya ko at sinabi niya na free na daw po ang operation at walang babayaran, sabi ng doktor. Wow! At napawaw talaga ako sa Panginoon. Glory to God. Napaka-amaze talaga niya dahil pati po pamasahe libre lang kasi provided po ang service dahil mahigit 1 oras po ang biyahe galing sa amin papuntang hospital. At doon naman po sa work ko, nagpatawag po ng meeting ang boss namin. Akala ko simpleng meeting lang. Yun pala ay ako ang subject at pinatitigil niya ang ginagawa kong pagturo ng salita ng Diyos sa aking mga kasamahan. Humingi po ako ng sorry sa boss namin at sinabi ko na I stand with my faith at hindi ko ititigil ang pagtuturo dahil after work naman yun at hindi during working hours. Nung gabing yun, nagdasal po ako sa Panginoon at humingi ng wisdom. Alam niyo po ba, after ng prayer ko, ay wala akong naramdaman na takot kung mawalan man ako ng trabaho. At 2 salita ang pinanghawakan ko sa Panginoon nung sinabi niya sa devotion ko na don't be afraid, just believe. At nagtiwala po ako sa Panginoon. Nag-resign po ako sa aking trabaho at pinagpatuloy ko pa rin ang pagtuturo. At dahil faithful po ako sa aking tithes, offerings, at first fruit, doon talaga pinakita ng Panginoon na may maganda siyang plano at may nakalaan na magandang trabaho sa akin. To make my long story short, natanggap po ako sa isang company na open po ang pagtuturo ng salita ng Diyos at sila pa mismo ang nagsuggest na every Monday morning, dapat bago mag-umpisa ang work ay kailangan umpisahan muna ng prayer at pasasalamat sa Diyos. Sa ngayon po, 8 years na po ako sa tinatrabahuan ko na may magandang sahod at posisyon. At lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Hindi po sa mga skills ko o sa galing ko, kundi dahil sa favor at grasya lamang ng Panginoon dahil sa pagiging faithful ko sa tithes, offering at first fruit. Kaya mga kapatid, be faithful sa ating mga tithes, offerings, and first fruit. Trust the Lord. Dahil sinabi po niya sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Maayong aga at God bless everyone. Receive this Tuesday blessing. The Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you His peace. Shalom and God bless. Be filled with God's fire and glory. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua,
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation.